gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak at mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Okozes, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Okozes ay naitakas ng tiya niyang si Josaba na anak ni Haring Horam at kapatid ni Okozias. Itinago niya ito, pati ang tagapag-alaga sa isang silid, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinago ng 6 na taon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Nang ika-7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Joaida ang mga pinuno ng mga Kriteo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng inuutos sa kanila ng saserdoteng si Joaida. Isinama nila kay Joaida ang kani-kanilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Joaida sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joaida ang prinsipe. Kinoronahan niya ito. Iniabot ang aklat ng kautusan, binusan ng langis, at itinalagang hari. Pagkatapos,
Nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Inuutos ni Huwaida sa mga kapitan, ilabas ang babaeng iyan at patayin, pati ang sinumang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon. Siya'y sinunggaban nila. Inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinariwa ni Huwaida ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati rebulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan, na saserdote ni Baal, at si Huwaida ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Panginoon maging tahanan ng Siyon. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala matapos na ikay pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang magaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoon maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Poon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon, ang pag-aari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoon maging tahanan ang Siyon. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yahong kaharian niya ay uunlad at mananagana, ang kahaway niya'y mangangapahiya. Pinili ng Panginoon maging tahanan ang Siyon. Pakinggan po natin ang mabuting balita. Mapalad ang mga dukha ng tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maya pahabak sa lahat. Maya payabak. Ang ating ebanghelyo na ating narinig ngayong araw, sinabi ni Jesus na huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa sapagkat at kundi mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. No? Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. At pagkatapos, ininugtong niya na ang isang kakaibang pahayag na ang mata, ang ilaw ng katawan. No? Noong panahon ni Jesus, ang mata ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na paningin. Ito rin ay simbolo ng ating pananaw sa buhay at ng layunin ng ating puso. So kapag ang mata mo ay malinis, wala kang eyeglasses or you see very well, ang ibig sabihin ay nakatuon sa Diyos at sa kabutihan. Ngunit kapag ito ay masama o isang evil eye, tumutukoy ito sa kasakiman, inggit at sobrang pagkahumaling sa material na bagay. Kaya ang tanong ni Jesus ay hindi lamang ano ang tinitingnan mo, kundi ano ang pinahahalagan mo? Ano ang laman ng iyong puso? You see, sa panahon natin ngayon, madaling gawing kayamanan ang ang una-una siguro ang pera. Sino hindi naman gusto magkapera o mag-impok tayo ng pera o we want to have more money. No? Pero yung o kaya ang ating negosyo o posisyon, yung iba cellphone o social media, o maging ang sariling reputasyon, no? Walang masama sa pagkakaroon ng ari-arian. Ang masama ay kapag tayo na ang inaari ng ating mga ari-arian. When we are possessed by our possessions. No? It is good to have possessions, but it is not good to be possessed by our possessions. No? May isang ang matandang ama na buong buhay niyang inipon ang kanyang yaman. At nang siya magkasakit, sinabi niya sa anak, "Anak, bantayan mong mabuti ang aking mga kayamanan." Ngunit nang siya ay pumanaw, wala siyang nadala kahit isang piso man lang. No? Ang naiwan lamang ay ang alaala ng kung paano niya minahal ang kanyang pamilya at kung paano siya naglingkod sa Diyos. Totoo nga ang kasabihan, no? Hindi natin madadala sa langit ang ating mga kayamanan. Kung mamatay na tayo, ni isang piso, hindi tayo makabitbit, no? Ngunit, no, maaari nating dalhin sa langit ang bunga ng ating kabutihan. Kapag tumulong tayo sa nangangailangan, nagpatawad tayo sa nagkakasala, naglingkod ng may pagmamahal, at naging tapat tayo sa Diyos, iyon ang mga kayamanang
hindi kinakalawang at hindi nananakaw. Sa ating ding pagdebosyon sa nangapong mapakalulo, makita natin ang isang napakagandang paalala. Nakabayubay si Kristo sa krus, walang korona ng ginto, walang palasyo, walang kayamanan sa lupa. Ang mayroon lamang siya ay ang kanyang walang hanggang pag-ibig para sa atin. At sa pagtingin natin kay Apong Mamakalulo, para bang sinasabi niya, anak, huwag mong ilagak ang puso mo sa mga bagay na lilipas. Ilagay mo ito sa aking pag-ibig na hindi kailanman mawawala. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay hindi ang laman ng ating bangko, kundi ang lalim ng ating pananampalataya, katapatan sa panalangin, at pagmamahal sa kapwa. So mga kapatid, suriin natin ang ating sarili. Ano ang unang pumapasok sa isip natin pagkagising sa umaga? No? Ano ba ang usually comes immediately to our mind pagkagising pa lang sa umaga? Pera na ba kaagad, no? Kung may darating na pera ng araw na yon? Ano ang nagbibigay sa atin ng tunay na seguridad? At ano ang handa nating ipaglaban at paglaanan ng oras? Sapagkat kay Jesus, kung saan naroon ang ating kayamanan, naroroon din ang ating puso. So hilingin natin sa Panginoon, kaya pong Mamakalulo, nalinisin ang ating paningin at ang ating puso upang ang ating tunay na kayamanan ay maging ang Diyos mismo, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang awa, at ang kanyang kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Hinahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ito natin ang ating mga puso sa kalangitan sa ating panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lingkod, pangmamamayan, naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuan pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ang aming panalangin. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan, naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuon ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ngayon, idalangin natin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin maghari. mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at kabanalan sa ating kapakinabangan at sa buo niyang sambayanang banal. Ama naming lumikha, sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa nabanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga kapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang silang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, maranam sa langit. Bigyan mo kami ng aming alani sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ay na
is filled with compassion. Return to me on the day that I call from the snares of other. Oh Lord, save my life, be my strength. I love the Lord, His spirit compassion. Return to me on the day that I call from the snares of other. Oh Lord, save my life, be my strength. Praise your name, the Lord and young. Our God is mercy, rest to the weary, and I love the Lord. I love the Lord. He's filled with compassion. Return to me on the day that I call from the snares of darkness. Oh Lord, save my life, be my Oh Lord, save my life, be my strength. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pagkikinabang at nakikiusap sa iyo
na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Please be seated for a while para po sa announcements. First announcement, Libu Paraking Ladrillo, 1,000 peso for a brick and Apo official t-shirts. Sa bawat handog, kayo ay nagiging bahagi ng pagtatayo ng Sentro ng Pakalulu para karing Pakakalulu Building. Sa mga gustong mag-donate, pumunta lang po sa ating opisina pagkatapos ng misa. Ang Knights of Columbus and Daughters of Mary Immaculate International Foundation Incorporated ay nagsasagawa ng pagbebenta ng mga raffle ticket sa gilid ng shrine bilang bahagi ng kanilang proyektong pangkalap ng pondo. Ang malilikom na pondo ay ilalaan para sa pagbibigay ng transportation allowance sa mga kapuspalad na mag-aaral ng City College of Angeles upang matulungan silang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kabila ng mga hamong pinansyal na kanilang kinakaharap. Maraming salamat po at pagpalain nawa tayo, Apong Mama Kalulu. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo. Mahal na pong Mama Kalulu, inahayag mo sa pamagitan ng kamatayan mo sa krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo, mga magdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal, mga maglalakbay sa ibang lugar, mga kumukuha ng pagsusulit, may iba't ibang sakit at karamdaman. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Yung mga rosaryo na inyong dala o imahen, kandila, lahat. At sa pamagitan ng bendisyon na ito'y naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos na nimbalwat niyato, Apong mapamakanolo, ing sablabong kamalian mo, na anuman sansala